subaybay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And also Ang misa ay isang seremonya ng pag-aalaala sa kabanalan ni Kristo. Kung saan ang pari ang nagiging tagapamagitan ng tao at Diyos at pinapangunahan ang mga sagradong sakramento. Ang pari raw kasi ang ministro ng Diyos. Sila ang nangangalaga sa espiritual na pangangailangan at kapakanan ng mga Katoliko. The Mass has been offered is go in peace to love and serve the Lord. thanks be to God. Simula nang masakop ng mga Kastila ang Negros, lumaganap ang Kristyanismo sa buong probinsya. Dito sa Bacolod City, mahigit 82% ng populasyon nito ay mga Katoliko. Ang kanilang debosyon makikita sa mga simbahang Itineo sa kabi-kabilang sulok ng syudad nito. Mahalaga para sa mga Negrense na mapanatili ang kanilang pananampalataya. Dahil dito sila kumukuha ng lakas. Ngunit paano na lang kung ang pinanggagalingan ng lakas na iyon ay unti-unting nauupos? Ang Domus Dei o sa Ingles ay House of God ay nagsisilbing tahanan para sa mga retiradong pare 3 dekada nang nakalilipas. Ngayon, kukumustahin natin sila. Hello, magandang hapon. Yeah. Mabuti. Ang Domus Dei. Ayan. Ito yung bahay ng mga matanda naming pare na naka-retire na po. Tsaka may sakit. Tsaka yung iba, yung talaga matanda na masyado. So 1981 pa to? Kaya 1981. Ang nakikita ko dito, it's like an ordinary retirement home. Yeah. This definitely is the Pero mga pari lang ang nandito. pare. Pare na re-retire na sa parokya. Wala nang trabaho sa parokya. Si Father Phil ang naatasan ni Reverend Vicente Navarra, Bishop ng Bacolod, para mamuno sa Domus Dei. Actually, Mula sa pagkain, gamot at pagpapaospital ng mga pari, sagot ng Diocese of Bacolod at mula sa mga donasyon. You have the same facility, no? Yeah. Same room, same... Yeah. It's actually, parehas ang size. Oo. Facility sa loob. Meron siyang kwarto, CR. Oo. Nakatira dito ngayon, mga pari namin na nagkasakit, no? Ito yung first room, si Father Joe Esplico. Okay. Good afternoon. Father? Esplico. Father Esplico. Ito si Father Esplico, mayroon siyang sakit sa kidney. Kidney? Nagda-dialysis na twice a week. For how long na kayo nagda-dialysis, Father? Since almost 10 months na. 10 months na, matagal na. Kapapasok lamang sa Domus Dei ni Father Jose noong Disyembre. Isang retiradong pari mula sa Iloilo. So we have here the second priest. This is Father Will, no? Father Will. Good afternoon. Good afternoon, Father. So, Father Will is the oldest priest here. Ah, really? How old are you, Father? 88. 88, what?
Jesus Father Saginsin is the most handicapped, bedridden. He had a stroke. You had a stroke. When? I think it was Recently? no, 5 years ago. 5 years ago? He could not actually talk. His speech Impaired. impaired. How old is Father Shigensi? I think in sa 70s. 70s. Sino nag-aalaga sa kanya? Walang relative? Yeah, he has a caregiver actually. 77 years old na si Father Edgar Saginsin. Mahigit 7 taon na raw itong inaalagaan sa Domus Dei dahil sa naging kalagayan niya. Bihira na rin daw nadadalaw si Father ng kanyang mga kamag-anak o mga kaibigan. Naantig ako sa aking nakita. Isang pari na dating imahe ng katatagan, ngayon siya na ang inaalagaan. Bata pa siya eh. Alam mo ni 47? Wow! Ano ang sakit mo, correct? cerebral and Okay.